A blessed day, learners. Get ready and prepare yourselves as we embark on this journey to learn and enjoy this video. Today, we will study the techniques and challenges in document examination. Stay safe, and God bless you always. This is the Teacher Lumaban YouTube channel. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Psalm 37 verse 5. In the field of document examination, there are various types of problems that can arise when analyzing documents. One such problem is the detection of alterations, which refers to any form of change, either an addition or a deletion, to the original content of the document that is not part of its original preparation. Detection of alteration. Alterations can occur in different ways, and they may involve mechanical or chemical processes. Mechanical erasure is done through abrasive methods such as rubbing or scraping, while chemical erasure involves the use of a bleaching agent called ink eradicator. These alterations can be examined using various techniques, including fuming, transmitted light, oblique light, and ultraviolet light examination. Sa larangan ng pagsusuri sa dokumento, mayroong iba't ibang uri ng mga problema na maaaring lumitaw kapag sinusuri ang mga dokumento. Ang isang ganoong problema ay ang pagtuklas ng mga pagbabago na tumutukoy sa anumang anyo ng pagbabago, alinman sa isang karagdagan o isang pagtanggal, sa orihinal na nilalaman ng dokumento na hindi bahagi ng orihinal na paghahanda nito. Pagtuklas ng pagbabago. Maaaring mangyari ang mga pagbabago sa iba't ibang paraan at maaaring may kinalaman ng mga ito sa mekanikal o kemikal na mga proseso. Ginagawa ang mekanikal na pagbura sa pamamagitan ng mga abrasive na pamamaraan tulad ng pagkuskus o pag-scrape, habang ang pagbura ng kemikal ay kinabibilangan ng paggamit ng ahente ng pagpapaputi na tinatawag na ink eradicator. Ang mga pagbabagong ito ay maaaring suriin gamit ang iba't ibang mga diskarte, kabilang ang fuming, transmitted light, oblique light, at ultraviolet light na pagsusuri. Decipherment of erased writings. Erasure refers to the removal of writings or any part of a document either by a mechanical or chemical process. Mechanical erasure is done through rubbing or scraping, while chemical erasure involves the use of an ink eradicator. To decipher erased writings, various examination techniques can be used such as fuming, transmitted light, oblique light, and ultraviolet light examination. Decipherment of obliterated writing. Obliteration is the process of smearing over an original writing to make it undecipherable or illegible. It is done using superimposing inks. To decipher obliterated writing, the use of infrared light examination is commonly employed. Pag-decipher sa mga nabura ng mga sinulat. Ang pagbura ay tumutukoy sa pag-alis ng mga sinulat o anumang bahagi ng isang dokumento, alinman sa pamamagitan ng mekanikal o kemikal na proseso. Ginagawa ang mekanikal na pagbura sa pamamagitan ng pagkuskus o pag-scrape, habang ang pagbura ng kemikal ay kinabibilangan ng paggamit ng ink eradicator. Upang matukoy ang mga nabura na sulat, maaaring gumamit ng iba't ibang pamamaraan ng pagsusuri, tulad ng fuming, transmitted light, oblique light, at ultraviolet light na pagsusuri. Decipherment ng obliterated writing. Ang obliterasyon ay ang proseso ng pahid sa isang orihinal na sulat upang gawin itong hindi matukoy o hindi mabasa. Ginagawa ito gamit ang mga superimposing inks. Upang matukoy ang napawi na pagsulat, ang paggamit ng infrared light na pagsusuri ay karaniwang ginagamit. Examination of charred and water-soaked documents. Charred documents refer to partly burned or brittle documents. The decipherment of charred documents is usually accomplished using infrared light examination. Water-soaked documents, on the other hand, may require specialized techniques for examination and decipherment. The specific methods used will depend on the extent of the damage and the type of ink used. Pagsusuri sa mga dokumento na nasunog at nababad sa tubig. Ang mga sinunog na dokumento ay tumutukoy sa bahagyang nasunog o malutong na mga dokumento. Ang pag-decipher ng mga charred na dokumento ay kadalasang ginagawa gamit ang infrared light examination. Ang mga dokumentong babad sa tubig, sa kabilang banda, ay maaaring mangailangan ng mga espesyal na pamamaraan para sa pagsusuri at pag-decipher. Ang mga partikular na pamamaraan na ginamit ay depende sa lawak ng pinsala at ang uri ng tinta na ginamit. Development of invisible writing.
Invisible writing refers to writing that has no readily visible ink strokes. It is made using sympathetic inks, such as acids or juices. The development of invisible writing can be achieved through various methods, including heat, water, chemical fuming, or ultraviolet light processes. Decipherment of contract writing. Contract writing refers to partially visible ink strokes caused by sudden contact between a sheet of paper and another paper containing fresh ink. The decipherment of contract writing can be enhanced through techniques such as fuming or ultraviolet light processes. It is important to note that the specific techniques and methods used in document examination may vary depending on the nature of the document and the expertise of the examiner. Pag-unlad ng invisible writing. Ang invisible writing ay tumutukoy sa pagsulat na walang madaling nakikitang mga stroke ng tinta. Ginagawa ito gamit ang mga nagkakasundo na tinta, tulad ng mga acid o juice. Ang pagbuo ng di nakikitang pagsulat ay maaaring makamit sa pamamagitan ng iba't ibang paraan, kabilang ang init, tubig, kemikal na pag-uusok o mga proseso ng ultraviolet light. Pag-decipher sa pagsulat ng kontrata. Ang pagsulat ng kontrata ay tumutukoy sa bahagyang nakikitang mga stroke ng tinta na dulot ng biglaang pagdikit sa pagitan ng isang sheet ng papel at isa pang papel na naglalaman ng sariwang tinta. Ang pag-decipher ng pagsulat ng kontrata ay maaaring mapahusay sa pamamagitan ng mga pamamaraan tulad ng fuming o ultraviolet light na mga proseso. Mahalagang tandaan na ang mga partikular na pamamaraan at pamamaraan na ginamit sa pagsusuri ng dokumento ay maaaring mag-iba depende sa katangian ng dokumento at ang kadalubhasaan ng tagasuri. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13. I hope you enjoyed and learned something new from our topic learning guide to criminology, notes on criminalistics. If you learned something from this video, please give this video a thumbs up. Don't forget to share this video with your friends. If you have comments, questions, or suggestions, you can leave a message in the comment section below. Thank you very much for watching my videos. Hoping that we meet again in my next video, and God bless you always. It is the Teacher Lumaban YouTube channel.